let's wait for the decision of the Supreme Court. Alam po natin maraming ilang nakapending dyan. As a member of the bar, as a lawyer, ginagaling po natin ang Korte Suprema at sigurado po, narinig nyo na po yung ibang mga statements ko na halimbawa po mangailangan na baguhin po yung impeachment rules, willing naman po tayo. Subalit kailangan po ito maging patas, neutral, at objective and impartial. Nung isang araw nga, nasabi ko, kung nagmamadali si Senator Pimentel, di simula na niya, I will designate him as a special chairman of a subcommittee on impeachment amendment rules. Kasi yung rules natin ay March 23, 2011 pa. May katagalan na po yan. Pero pag sinasabi nila po matagal na yung impeachment rules natin, kung titingnan po natin yung sa ginayahan nating jurisdiction, ay 1868 pa ho yung sa Estados Unidos. It has been there ever since. Ako po, hindi sa pagbubuhat ng sariling bangko. Siguro 3 beses ko na napag-aralan yun dahil nag-aral din naman po tayo sa mga eskwelahan nila, sa Michigan, sa Columbia. Pero nakita natin yung katatagan ng rules nila. It has been a constitutional remedy. So dapat po siguro kung aamyandahan yan ay maging patas, neutral, objective at walang pinapanigan na political party. Oh, I understand, sir, pag-uusapan nyo pa naman tong impeachment rule. Pero yun pong ilang beses nyo na po napag-aralan, sabi po ninyo. Ano po yung nakikita ninyo na posibleng o kailangan na amyendahan para maging applicable siya doon sa gagawing impeachment trial kay VP Sara? Siguro po yung reception of electronic evidence, wala po dati yun noong 2011. Yung paggamit po ng Zoom, paggamit ng online. Siguro po yung paggamit po, nabanggit na po nito ni SP President Jesus Cordero, yung paggamit po ng pre-trial rules, yung pre-trial conference, wala po dati yan. Kung pag-aaralan po natin, yung pre-trial ay ginamit na rin po sa impeachment ni President Bill Clinton. So adaptation po yan at palagay ko po kung magiging patas, siguro dapat transparent lahat. Even sa paggagawa ng rules, dapat transparent. Yun pong sinabi ninyo kanina na meron na nga pong pending sa Korte Suprema tungkol po dito sa issues ng impeachment. Tama ba na makialam ang Korte Suprema sa usaping ito kahit na malinaw naman na ang tatayong impeachment court ay mga senador? Baka tama po yun. Tama po yun, especially when it comes to the definition of the word forthwith na binanggit nyo kanina. We will always be guided with the clarification coming from the Supreme Court. At ginagalang po sinasabi ko po, as a member of the bar, as a lawyer, ginagalang po natin at igagalang po natin ang desisyon ng Korte Suprema.